Muntik ko na ngang damuhin, ito yung halaman na napakabilis dumami pala nito. Nandun, nagtambak siya sa ilalim ng puno ng papaya. So, instead na damuhin ko, naisipan ko pala na pwede ito dito sa harapan natin. Yan, tamang-tama. Sakto lang rin na nag-isip ako ng mga halaman na pwedeng itanim dito para gumanda-ganda naman at mabuhay naman ang ating paligid. Sakto talaga na naging makabuluhan din ang araw na ito, naging busy. Na kahit nakauwi lang, nakahabol pa, hindi pa rin tayo tapos magdamo. Kaya lang, nang hinayang ako sa mga halaman. Sakto naman din, nakatatapos ko lang damuhin ito nakaraang araw sa labas. Kaya ayan, wala nang patumpik-tumpik. Kaysa masayang lang. Tingnan nyo nga, di ba? Maganda siyang tignan. O, lalo na pagka umulan, sakto, buhay na yan. Ito naman, kung saang last na lang natanim ko dito, doon pa ako pinahirapan, nahulog pa nga sa kanal. Ayan, medyo nahirapan ako dyan kasi maraming mga hose na nakalagay. Meron sa ilalim, meron din sa ibabaw. Natatakot ako na baka pag sundot ko sa ilalim, mabutas ko at hindi ko maayos kaagad. Kaya dahan-dahan nga lang ako maghukay dyan ng aking pagtatamnan. Yan, sa wakas, natapos din, o 'di ba? Kahit na paunti-unti lang, natapos din at gumanda rin. Sabi ko nga, gusto ko nga sana yung diligan pero naisip ko umuulan naman din pala. At ito nga, yung mga time na yan dito guys is medyo mainit kaya nakaganyan ako, abay, masisira pa ang ating skin. Marami pala akong nakuhang mga halaman na pantanim at ito yung isang malaki na to kanina itinusok lang ni nanay. Sabi ko nga hindi niya tinanim, hindi niya hinukayan. Sabi niya nga sakto lang yan din na mabilis magtubo kahit na hindi mo siya ilalagay sa ilalim. Talagang mabilis siyang mabuhay. Kaya ayan, tinusok ko na lang dyan. Sabi ko good luck na lang kung mabubuhay siya o hindi. Hindi ko nga pala ito nitanim yung mga halaman na iba dito sa gilid kasi nag-iisip ako baka mamaya pagbuhos nila ilagyan pa nila to ng semento. Kaya nilagay ko na lang muna sa gilid at ito yung mga lupa na nagtambak dito na akala mo gabundok. Ayan, inapakan ko na nga para kako magpantay. Ang akala ko nga ito yung tuyo, yung pala napakalambot pa. Ayan, hinayaan ko na nga lang. Kako matutuyo rin siya. Pinantay ko lang para naman magandang tignan. Napansin ko nga rin ito yung mga damo na nagsipagtuwa nito sa gilid. Sana hindi mag-bar down dito yung lupa. At ito nga pala, habang busy ako sa pagdadamo, itong si Yayam, busy rin. Nilak nga pala ni nanay itong gate gawa na nagkukulit na naman. Napakainit nga dyan. Kaya sabi ko kay nanay, ipasok muna na kahit na umiyak, talagang hinila ni nanay papasok ng bahay para lang hindi kumulit doon habang ako ay nagdadamo. Ang gusto kasi niyan, ipanay ang takbo doon sa labasan. At talaga namang mahihirapan si nanay, kakahabol-habol. Kako nga mas mainam pa na nandito lang sa loob ng bahay magtatakbo-takbo. At least alam namin na safe siya at walang mga sasakyan na masasalubong or mga mabibilis na sasakyan na paruot pa rito. At ito nga guys, tingnan nyo nga, nilinis-linis ko na nga po dyan sa baba. At ito yung mga halaman pala kahapon na naitanim din namin. Inuna lang namin yun yung nasa plant box. At habang nandito nga ako palakad-lakad, hindi ko na rin to siguro maitatanim dito sa labasan. Wala na akong gagawin dito guys kasi pahapon na rin at saktong napapagod na rin ako at init na yung aking katawan. Tingnan nyo nga dyan dahil nga medyo marami-rami rin yung ating dinamuhan. At ito, dinamay ko na rin. Ito yung mga damo na nagsipagdupuan dito sa labas ng bakuran. Yan, sana lang talaga na wag mag-bar down ito yung semento dito sa ating back. Hindi ko pa nga rin kasi alam kung ano yung kanilang magiging plano dito dahil ang tagal-tagal bago masundan. Tingnan nyo nga, diba? Halos mga buwan na ang nakalipas. Hindi ko alam kung kailan nila lalagyan ng takip. Ito yung kanila napakadelikado. At ito nga pag-akyat ko, itong aming little boy, nag-i-enjoy na sa kanyang paglalaro habang ako naman isaktong nagpapahinga muna.